Tuloy po natin itong paninirang puri nitong bulaang mangangaral na si Willie Santiago na ang kanyang pundasyon ng pagtuturo puro kasinungalingan at puro katusuhan sa panluloko sa kapwa. Gumagamit ng mga pangyayari at gumagamit ng mga talata, kapatid na Sani, na hindi naman talagang lapat doon sa katotohanan. Isang taktika na minamanipula ng isip ng isang taong masama ang budhi sa kapwa. Ngayon, para pasamain si kapatid na Eli, kapatid na Sani, na si Brad Eli raw masamang tao, ang ginagamit niya na isa pang talata, yung tungkol kay Diotrephes. Dahil sa iglesia nung araw, mayroong isang miyembro na masama, nag-iibig magkaroon ng kataasan. Kasi si Diotrephes di umano, nagpapalayas ng kapatid. Nakita naman natin na hindi totoo yung bintang niya kay kapatid na Eli, na nagpapalayas ng kapatid si kapatid na Eli. Ang pinalalayas ni kapatid na Eli, yung talagang gusto na lumayas. Parang ganito, gusto mo nang umalis, parang aalis ka, sige umalis ka na. Parang ganun lang. Hindi yung lumalapit itinataboy. Walang ganung pangyayari kahit kailan na nangyari sa pangangasiwa ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel. Pinasasama lang po talaga ng maitimang budhi na si Willie Santiago. Ngayon, ang isa niyang banat, si kapatid na Eli raw para daw siyang si Diotrephes. Ito po yung kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo. Si Kristo ba yung nagpapalayas? Hindi. Ang nagpapalaya, si Diotrephes. Di ba? Si Diotrephes, sa ikatlong buwan, sa 9 hanggang 10, siya po ang nagpapalayas ng mga kapatid sa iglesia. Si Diotrephes, na may gibong mataas. Pinapalabas niya po dito, itong Diotrephes, parang ginagawa niya personification ng kapatid na Soriano, kapatid na Sani. Di ba? Pero dito makikita po natin uli ang pandaraya ni Willie Santiago, mga kababayan. Tignan natin kung kanino po ba talaga lumalapat itong pagkatao ni Diotrephes na masama sa panahon nating ito, kapatid na Sani. Basahin natin yung sitas na binasa niya. Sige, tingnan natin kung kanino a-apply. Oo. Kay kapatid na Eli Soriano ba? O dito kay Willie Santiago? Opo. Ito po ang ginamit niyang talata, babasahin natin ni 3 Juan 1:9 hanggang 10. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Ang nagsasalita po rito, isa sa mga leader ng iglesia, si Juan, kapatid na Sani. Leader ito, apostol ito Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes, na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Yes. Kaya't kung pumaryan ako, ay ipaaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Yan, kapatid na Sani. Yun po yung naulat sa Biblia na karakter na tinatawag na Diotrephes. I-analyze natin ngayon kung kanino po lumalapat itong pagkatao ni Diotrephes, kapatid na Sani. Na di umano, kay kapatid na Eli raw ito lumalapat. Napakalayo, kapatid na Sani. Unang-una, si kapatid na Eli po hindi nagpapalayas ng kapatid na sumasampalataya. Mga kababayan, ang katunayan, kung nagpapalayas si kapatid na Eli ng sumasampalataya, hindi tayo dadami, kapatid na Sani. Of course. Pero awa ng Panginoon, wala sa Pilipinas ang kapatid na Eli, 1,000 ang nababautismuhan sa mass baptism. At ang kapatid patuloy na tumitibay sa pananampalataya. Hindi nagpapalayas, hindi totoo yan. Ngayon, yung ginamit niyang batayan, si Diotrephes daw, i-analyze natin. Kaninong pagkatao po lalapat kaya ito? Mga kababayan, tignan natin, isa-isahin natin. Sabi ni Juan, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Nagsasalita po yung leader na si Juan. Datapat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Yan. Unang-una, pag babasahin mo yung talata, no? Umpisa mong i-analyze, makikita mo kung anong ugali o attitude meron itong si Diotrephes. Oo. No? Na ito, nag-iibig magkaroon ng kataasan, kapatid na Rodel, sa mga kapatid. Oo. Pagkatapos, hindi kami tinatanggap, sabi ni Juan. Diba? So, itong ugali ni Diotrephes, nag-iibig magkaroon ng kataasan. No? Kumbaga, ito
presentado ito Oo. kapag mataas. At may ugaling hindi tinatanggap Yung mga leader. yung mga leader, Mm. yung mga apostol, kagaya ni San Juan. Mm. Yan ang ugali ni Diotrephes. May ganong ugali ba si kapatid na Eli, kapatid na Rodel? Napakalayo nung kapatid na Sani. Walang ganong pag-uugali ang kapatid na Eli. Kahit ang kapatid na Daniel, natuto kasi kay kapatid na Eli yun eh. Mm-hmm. Ngayon, ang isang puntong dapat nating makita rito, hindi mo mailalapat ito kay kapatid na Eli eh. Bakit? Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, sabi ni Juan. Datapot si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan. Ibig sabihin, walang posisyon ito. Mm-hmm. Hindi ito mataas. Kung posisyon ng pag-uusapan, nag-iibig lang magkaroon ng kataasan. Ilalapat mo ba ito kay kapatid na Eli, Willie Santiago? Bago pa tayo pare-parehong naanibe, kung marunong ka lang sanang kumilala ng kapangyarihang lagay ng Diyos sa iglesia, mataas talaga yun sa atin eh. Bakit? Namiminuno sa atin yun eh. Yun ang tagapangasiwang pangkalahatan. Di ba mga kapatid? Itong si Diotrephes, nag-iibig magkaroon ng kataasan, ibig sabihin wala sa pwesto, nag-a-aspire lang, kapatid na Sani. Na maging mataas. Na maging mataas. Ngayon, kanino lalapat yan? Di ba? Para siya magkaroon ng kataasan, ang ginagawa niya, di niya tinatanggap yung leader. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa niya, tinututulan si kapatid na Eli ng talikuran. Di ba? Sinisiraan Para si pag kapatid nagiba na- niya si kapatid na Eli, aangat siya. Mm-hmm. Pinapasama niya si kapatid na Daniel ng talikuran. Para pag nagiba niya si kapatid Daniel sa isip ng kapatid, tataas siya. Sino ang Diotrephes? Si Wilfredo Santiago. Oo. Dapat Siyang pala ang mag-iibig apelido na mo. magkaroon ng kataasan. Wilfred Diotrephes. Tama-tama, dapat ganun pala pangalan mo. Sa kanya lalapat ito, kapatid Oo na naman. Sani. Nag-iibig magkaroon ng kataasan. Kasi, kung kumikilala ka lang ng otoridad sa loob ng iglesia, dapat mong kilalaning mataas talaga sa iyo si kapatid na Eli. Bagamat hindi siya nagpapakilalang mataas, pero Oo sa naman. kalagayan mo, dapat kang kumilala doon. Bakit? Kasangkapan ng Diyos sa iyo yun eh. Malayong malayo sa diwa talaga ng mga leader na ilalagay ng Diyos. Itong No. si Wilfredo Santiago. Dahil kung napansin mo, yung mga leader na inilagay ng Diyos, mula pa ng una, kung papansin mo, mula pa kay Moises, nang tawagin ng Diyos para isugo, hindi naman nagpresenta si Moises, ayaw niya nga eh. Ang totoo, Brad Sani, sinusugo na nga. Oo nga eh. Hindi pa ayaw pa niya eh. Di ba? Hindi siya nagpresenta. Basahin po natin. Tingnan nyo, ang laki ng pagkakaiba ng mga sugo ng Diyos talaga dito kay Wilfredo Santiago, kapatid na Sani na Diotrephes eh. Ito. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Biro mo, dating makapangyarihang tao sa isang makapangyarihang bansa, sa Ehipto. Siya ang kapalit dapat ng Faraon eh. Oo, pero nung susuguin na, yan ang salita, oh. Oo, nag-aral yan. Ako'y kimi sa pangungusap, umid sa dila. Ito namang si Wilfredo Santiago, lahat minenos na. At siya na ang pinakamagaling. Bakit? Tapos, nung suguin din si Jeremias, Oo, si Jeremias. hindi kagaya rin ng diwa nitong si Wilfredo Santiago. Dahil, nang sinusugo si Jeremias, ano ba sabi ni Jeremias? Kung babasahin natin yung talata, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. Yan. Hindi niya matanggap sa sarili niya na siya susuguin ng Diyos di ba? Kaya makikita mo yung mga diwang ng leader o ng mga sinusugo ng Diyos, mga sugo ng Diyos, hindi mataas ang isip. Oo. Hindi mayabang, hindi presentado alsado, kapatid na Rodel. Kaya nga nung si kapatid na Eli, natatandaan ko, nang siya nga mga ngasiwa sa iglesia, actually ayaw niya nga Oo. Inirehistro nga ni kapatid na Manuling Bacosa na siyang presiding minister nang hindi niya alam. Dahil ayaw niya nga Ayaw. magkahiwa-hiwala yung iglesia nung una. Ayaw niya. Pero siya itinutulak ng mga kapatid na matatanda para manguna at mga siwa. Diba? At nang mairehistro na nga na siya nga presiding minister, pinagtitiwalag sila kasama si kapatid na Eli na itiniwalag ng mga babae na hindi naman siya nagpresenta para maging leader, kapatid na Rodel. Opo, at ganun talaga yung diwa ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos, kapatid na Sani. Sa kanilang sarili, hindi sila naniniwala na meron silang kapasidad, na kaya nila.
Si Moises, biro mo, naging tagapagligtas ng Israel. Ang salita sa Diyos Panginoon, kimi ako. Sa pangungusap, umid ako sa dila. Si Jeremias naman, Panginoon, di ako marunong magsalita. Si Pablo, kapatid na Sani, ano naman ang paniniwala niya sa kanyang sarili? 15:9 ng Korinto. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Biro mong klase ng kalooban nitong mga taong ito. Pero si Pablo, isang napakadakilang apostol nito, kapatid na Sani. Pero ang pagkakilala sa sarili, ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Yun ang diwa nila. Talagang diwang mapagpakumbaba, kapatid na Rodel. Oo, at ganun ang pinipili ng Diyos na kasangkapan. Natatandaan ko, kapatid na Sani, ang ating pangalawang tagapangasiwa. Ang tagal hindi niya matanggap-tanggap Oo. na gagawin siyang pangalawang tagapangasiwa. Hindi siya nagpresenta, kapatid na Rodel. Inilalagay na nga ayaw Ayaw niya. At yun naman ang inano niya siguro nakikita niya, ayaw, pagkakataon ko na to. Siguro ganun. Hindi siguro, siguradong ganun. Ang nasa isip niya, kita mo, umaayaw, walang kapasidad yan. Yun ang nasa isip niya Bakit? Yun ang lumabas sa bibig niya Tinan niyo mga kababayan, ang malaking pagkakaiba ng diwa, ng kalooban, ng pangungusap, ng mga isinusugo ng Diyos sa diwa, sa pangungusap ni Willie Santiago. Pakinggan niyo po ang salita ni Willie Santiago, mga kababayan. Sabi, nasa YouTube po tayo. Hindi kayo sumabay sa YouTube. Di ba mga kapatid? Kung kaya yung sumabay. Kaso wala siyang maupusan na pwedeng makipagsabayan sa ating mga kapatid. Kasi sukat naman niya yung kanyang mga tinuturuan. Paano naman sasabay Ayon. Wala raw pwedeng makipagsabayan sa kanya. Kapatid na Sani. Pag ang tinanong mo si Moises, Panginoon, kimi ako sa pangungusap, umid ako sa dila. Sabi ni Moises. Sabi naman ni Jeremias, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Si Pablo naman, hindi ako karapat-dapat tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Pero pag si Willie Santiago nagsalita, wala naman ikang pwedeng makipagsabayan sa atin Aba! Ibig sabihin, talagang ang pakilala niya sa sarili niya, matindi ang kanyang kaalam at karunungan. Oo. Ipinakikita niya kung gaano siya kagaling, kapatid na Rodel. Oo, kapatid na Sani. Minenos tayong lahat. Sa bagay, di naman niya tayo kailangan minosin Di ba? Tinatanggap naman nating umaasa lang tayo sa awa ng Diyos Kaya tayo nakakagawa ng ating tungkulin hindi lang tayo minenos. Pati yung pangalawang tagapangasiwa natin, alam niyo kung ano sinasabi? Pakinggan niyo po, mga kababayan. Mapansin niyo lang kung papaanong nagkakaiba ang pananalita ni Willie Santiagong Maladiotrefes sa ating panahon at saka yung mga sugo ng Diyos sa Biblia. Eto, pakinggan niyo po kung paano niya laitin yung aming pangalawang tagapangasiwa. Kita niyo mga kapatid, si Josue naging kapalit ni Moises, hindi man kaano-ano Wala man lang silang relasyon bilang sila magtsuwin pa. Pinsan pa, di ba? Pero yung kilala natin kahit nakikita niya na wala namang kapasidad, wala namang kakayahan, yun pa rin ang pinili. Nakita mo? Hinatulan niya si kapatid na Daniel, wala raw kapasidad, wala naman daw kakayahan. Bakit? Nagpapakilala ba si kapatid na Daniel na may kakayahan? Ang paniniwala ni kapatid na Daniel na natutunan kay kapatid na Eli, wala kaming kakayahan. Ang kakayahan namin, ang kapasidad namin, nanggagaling sa Diyos. Yan. Hindi nanggagaling sa aming mga sarili. Kahit kailan, walang lumabas sa bibig ni kapatid na Daniel na siya ay may kapasidad na mga siwa. Oo. No? O maging pangalawang tagapangasiwang pangkalahatang kapatid na Rodel. Kahit nga ang mga apostol, kapatid na Sani, ganun ang paniniwala Na wala silang kasapatan sa kanilang sarili, hindi sila ganun kahuhusay. Basahin natin ikalawang Korinto 3:5. Sabi ni Pablo, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. So, kita mo? Yan ang paniniwala ng mga lingkod ng Diyos. Wala silang kapasidad sa kanilang sarili. Siya, hinatulan niya na, kapatid na Sani. Wala ikang kapasidad. Wala naman ikang kakayahan. Talagang. Meron siyang ibig patunugin doon, kapatid na Rodel. Oo, siya may kakayahan. Oo, ganun lumalabas yun. Ngayon, yung tinatalakay natin, sinabi niyang talata, na pinagbibintangan niya si kapatid na Eli, kadiwa ni Diotrephes, ini-apply niya yung kay kapatid na Eli. Na
Kita mo? may diwa ng kataasan. Baliktad ang application nito, kapatid na Rodel. Bakit mo naman pinapamigay yung pinapamigay mo naman yung para sa'yo? Para sa'yo yun eh. Ikaw si Diotrepes eh. Nag-iibig magkaroon ng kataasan. Paano, kapatid na Bakit? Sani? Oo. Minenos mo lahat ng manggagawa. Walang pwedeng makipagsabayan sa'yo. Walang mautusan si kapatid na Soriano dahil sukat naman kami lahat. Tapos, yung pangalawang tagapangasiwa, sabi mo, walang kapasidad, walang kakayahan. Tapos sabi mo, si kapatid na Eli, hindi nasugo ng Diyos. Pakinggan po ninyo ito sinasabi niyang ito. Yung aking dating tagapagturo, isang panahon, naging sugo ng Diyos. Isang panahon. Kasi ngayon, hindi na ako naniniwala na sisugo pa ng Diyos. O yun. Lahat ng manggagawa, walang ubra sa kanya, Brad Sani. Yung pangalawang tagapangasiwa natin, ayon sa kanya, walang kapasidad, walang kakayahan. Si Brad Eli, hindi nasugo ng Diyos. Sino ngayon? Diotrepes. Ang sugo, ikaw. Yan. Magandang, Kitang-kita motibo mo. yan ang tanongin natin sa kanya. Hindi ka naniniwala na si kapatid na Eli ngayon ay sugo ng Diyos. Si Brad Daniel para sa'yo walang kapasidad at walang kakayahan. Lahat ng manggagawa. Lahat ng manggagawa, sukat naman ika. Walang pwedeng Walang po pwedeng makipagsabayan. makipagsabayan sa'yo. Ngayon, ibig sabihin, walang po pwedeng sumabay sa'yo kahit sino sa amin. Di ba? Oo. Ngayon, ibig bang sabihin, ikaw ngayon ang sugo ng Diyos? Maliwanag na yun ang gusto niyang Yun ang gusto ipakita. ngayon, Kapatid na Sani. patunayan mo ngayon yan, na ikaw, sinugo ng Diyos. At saan ka kumuha ng karapatan? Unang-una, hindi mo pa nga sinasagot kung bakit ka tiniwalag kasamahan nila Karas Nila hanggang Karas. ngayon. Di ba? Na ang alam namin, kaya ka tiniwalag doon, ang sabi nila, ng mga grupo ni Karas, kasi kumuha ka ng babae na anak nung kapatid na Roque, sabi nila, na hindi pa kayo talagang lihitimong hiwalay ni kapatid na Jane Angeles. Lumalabas, mangangalo niya ka. Ay pagka mangangalo niya, imposible na yan sinugo ng Diyos kapatid na Rodel. Tsaka biro mo, kapatid na Sani, pinapalabas niya, masama si Sis Jane. Buti nga itong si Sis Jane, nananatili pang single, ay walang asawa hanggang ngayon. Ikaw nga, tindi mo, di ka man lang nakatiis Kumuha ka kaagad Di ba? Tapos, papasamain mo pa kami. Maliwanag yan, mga kababayan. Ang Diotrepes, sa panahon nating ito, walang iba kundi si Willie Santiago. Bakit? Nag-iibig kang magkaroon ng kataasan Hindi ka kasi mataas Oo. Ngayon, para tumaas ka, inaapakan mo ngayon yung mga nasa mataas. Oo. Di ba? Si Brad Eli, hindi nasugo. Si Brad Daniel, walang kapasidad. Lahat ng manggagawa, walang uubra sa'yo. O ano ibig mong i-portray ngayon? Siya ngayon. O, ikaw ngayon ang mataas. Sino Oo. nag-iibig magkaroon ng kataasan ngayon? Ikaw. Ikaw yun. Kasi alam mo, yung pagtataas, ang Diyos ang gumagawa. Matataas ka. Pag kailangan kang itaas, sabi ng Biblia, nagpapakababa, matataas Sino magtataas? Yung Diyos ang magtataas. Ikaw, nagpapakataas ka. Itinataas mo yung sarili mo. Ipinagtatagubilin mo sarili mo. Sa Biblia, hindi naman ganun Sabi ni Pablo, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ano ba ipinagtatagubilin ng Panginoon? Nabasa natin sa Biblia, yung mga sinusugo ng Diyos, ang kanilang diwa pare-pareho, Brad Sani, hindi nila matanggap na sila nga sugo. Pero ito, nagpresenta na. Oo, Hindi na nakahintay. Hindi nakahintay. Hindi na nakahintay. Kasi, hindi man nga ginawang district servant, hindi ginawang OIC, hindi ginawang MIC. Tapos ngayon, ang gusto niya, tagapangasiwang pangkalahatan, kapatid na Rodel. Ay naku, hindi naman papaakay sa iyo mga kapatid. Kami ni Brad Sani, naku Naku, malabo yan. Labo yan. Ganyan susundin mo. Naku po. Malabo yan. Imposible mangyari, kapatid na Rodel. Kaya yung pong kanyang paksa na pinaksa niya, na nagpapalaya si Brad Eli ng kapatid na sumasampalataya, hindi po totoo yun, mga kababayan. Dinaya niya lang yung kanyang ipinlay. Ganyan siya katuso kung magturo ng kasinungalingan. Tapos, yung Diotrepes na binasa niya, sakto sa kanya yan. Shoot. Salamat naman at binasa mo, di na kami mahihirapan pang sundan ka dyan. Kaya, sa panahon nating ito, ang Diotrepes na nag-iibig magkaroon ng kataasan, si Willie Santiago, na ngayon, kapatid na Sani, ay nag-uumpisa ng magkalat ng kanyang lagim at binibilog ang mga ulo ng kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng kasinungalingan at sa pamamagitan ng pandaraya. Pero hindi papayag ang Panginoon
na mamayagpag ang kasinungalingan mo. Sasawayin ka ng Diyos sa ginagawa mo. Maniwala ka. Napakasinungaling mo. Manluloko ka. Yun po, mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat.